Together at last! Hindi napigilang maiyak ng 37-year-old correction officer trainee na si Kentura noong first time niya makita ang kanyang sanggol na anak na si Kenzo. Matapos ang 5 buwang training sa Bureau of Corrections, muli niya nakapiling ang kanyang pamilya sa kanyang recognition rights. Ayon sa kanyang 35-year-old na asawang si Mommy Joy, hindi na niya nakasama si Daddy Ken sa huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Dahil sa higpit ng training, hindi rin nakabisita ang asawa sa kanyang panganganak. Super challenging po kasi pre-eclampsia po ako kasi sa gap nung kuya and ng bunso. Sobrang nahirapan po ako, pati siya alam niya po. That time kasi malapit niyang sabihin na hindi na siya papasok na training. Pero sabi ko sa kanya, sayang naman. Noon sobrang hirap po yung pagbubuntis ko. Halos every night umiiyak ako kasi ako lang mag-isa. Wala kang tuwang, wala kang kasama, wala kang kausap. Yung siya yung gusto mo pero wala siya. Dating mga nurse sa Abu Dhabi ang mag-asawa. Noong nakaraang taon, nagdesisyon silang umuwi sa Pilipinas para makasama na ang kanilang 17-year-old na panganay. Dahil kailangan makahanap ng bagong trabaho, pinasok ni Daddy Ken ang training sa Bucor. Aminado si Mommy Joy na hindi niya inasahang maluluha siya na makita magkasama ang mag-ama niya. Nang payagan silang lumapit habang naka-parade dress o nakatikas pahinga ang trainees, agad niyang dinala si Baby Kenzo kay Daddy Ken. Iba pala yung feeling yung nagkita na sila, lalo na yung umiyak yung tatay. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Daddy Ken dahil ilang buwan niyang pinangarap ang pagkakataong makapiling ang kanyang bunsong anak. Matapos ang event, binigyan ng 3 araw na pahinga ang trainees para makasama ang kanilang pamilya. Sa maikling panahong ito, nagkaroon ng pagkakataon na mag-ama na makapag-bonding. Agad namang ikinalungkot ni Daddy Ken nang dumating ang araw na kailangan niya nang bumalik sa training. Ngayon, hinihintay na lang ng buong pamilya ang graduation ng ama para makapiling na siyang muli. Sa bahay, kinausap niya ako. Sabi niya, wag daw ako magpapastress sa mga bagay-bagay. Dapat always ko isipin yung anak namin. Tapos always niya sinasabi na, tiis lang, malapit naman, may makakasama ka na.